The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Sa ating mga kwentuhan, walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapanaw. Yeah, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang mga nakikinig dito sa DWDBL sa arangkada namin ni Ronnie. Si Ronnie kasi meron siyang kinakausap importante and he would like to explain what's happening to the members sa Laguna, no? Yes, pero before we discuss that, can we request muna yung pictures sa mga ibang sige. para yung pinangako natin sa kapatiran na every Saturday pipicture natin yung mga tungkol sa 49th anniversary. Yung mga services na ginagawa nila. Yeah. Natin, pasok muna natin. Pasok muna natin yung mga pictures lang naman yan. Yung mga pictures ngayon. Oo. Slides. Yeah. Slides. Ang dami natin i-discuss ngayon, Brad. Napakarami. Tsaka magigest tayo. Yeah. Yung galing sa Mindanao. Yung kumakain dating mayor. Mayor ngayon. Lalaban sa nakapo. Yata yung tinulungan mo, no, Brad? Diba? Yung tinulungan mo. Yeah. So, bumati ka muna or... okay. Yeah. I'm sorry. Yeah. Go ahead. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilang ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya. Okay, back to studio. Yeah, back to Sir Kari. At Ronnie Akal. Kay Ronnie. Okay. Kung hindi man na ipakita, pasensya na kung hindi na ipakita yung sa Ilocos Council dahil nakita ko nakalagay din yung mga alak sa harap. Hindi maganda ipakita yon dahil ito gagawin natin parang maraming pictures compilation different pictures ng council. Ng parang year-end na mga hindi maganda. Isang magandang magazine na talagang glossy yung cover. Talagang ipagmamalaki nyo at talagang pwede nyo ilagay sa inyong table, sa inyong tapos talagang kumbaga something na memorable yon. Correct. Souvenir talaga. That's why sabi ko nga magtataka bakit andito, kilala ko to Laso yung pilido nito Dapat si Arnie, dapat sinabi niya, wag niyo. Ikaw pinakamatanda ata niya, Arnie. Ayusin mo naman. Magpadala ulit kayo ng picture na walang alak sa harap. Si Brad Arnie na ating kaibigan. Si Arnie. Kumbaga sa manok may tahig yan. Hindi, dating artista kasi yan. Alam ko. Kaya yung mga artista, minsan nang ginas natin si Brad Arnie, ang maganda sa kanya, talagang sinabi niya kung sino yung mga artista kasi nakakarap niya, kinakamayan niya. At nakipagkamay sa kanya ng SRB. Sabi niya, sina Aga Mulak, pinapatunayan na ng mga Brad yung mga yon kasi nakakasalamuhan niya yung mga Brad na yon. At sa mga sis din, na mga nagsumigat na artista. Anyway, alam mo, Sir Kari, ewan ko ba, kaya ako medyo parang malilate sana ako kasi ang daming tumatawag sa akin dahil
may parang ayaw pa ba, ngayon lang yun. Parang ayaw kong pupuntahin dito. Anyway, alam ko maraming Brad na nakatutok at talagang nag-aabang sa pag-uusapan natin. Siyempre, depends sa ating guest. Alam ko, nandiyan na yung ating guest eh. Sige, pasok na natin sa technical department, Sir Dan. Ayan na, ayan na. Yeah. Ayan na, ayan na. Kaway. Sa napakagwapo nating host, si Kuya Ronald Akal at saka ang ating National Advisor, Karel Lasso. Isang mapagpalang araw po sa ating Personal, Brad Neil, ang ating pinagmamalaki. Pinagkaguluhan nga yan eh. Hindi. Pinagkaguluhan ng anniversary. Yeah. Oo. I think we have seen, nakilala ko na ata siya sa Nakaharap mo siya. May Oo, litrato sa siya ng pre. pinagmamalaki. Oo, Nakatabi ka. Oo, yeah. Oo. Medyo Parang- yung ating i-discuss namin, medyo, mahaba yung explanation niya rito, pero hindi, I have to balance everything because everything that will be discussed here, I have to submit that to the board ng SRB Philippines Oo. Incorporated. Sa akin As well din as eh, kay Sa Aye. akin din may mahabang narration si Mas Brad malaman din. Alvin. Nag-message si Brad Alvin. Ay, by the way, bago ang lahat, Brad Neil, pinapaalala ko, isang malaking event, mamayang hapon, alas 3, Alpha Epsilon. Sa Alpha Epsilon. Yung nag-i-invite, Oo, gagawin ka nga inviting. special guest, Sir Kari. Speaker, tayo dalawa. Ganun ba? Pero ikaw ang mas inaasahan. Nila Brad William, ang aking ka-chapter William sa Tan. Epsilon. William Tan. Pero galing din siya dun sa Alpha Epsilon. Oo. May event sila. Yan, sige. We'll try our best. Ngayon, mahaba-haba ang sa'yo, Brad Bill. Yeah. You have all the time. Explain mo. Sige, sa iyong pagkakataon, you have the floor. Sige, Pero, nakikinig kami. Brad, before you open up, meron ding letter na na-receive ako. Galing naman yung kay Sis. Parang putol Nivea. po ang Ayun, yung kay Nivea. But the thing there, nabasa ko yon. Nabasa ko lahat yon. Pati yung kay yung position ni Aye. Alam ko yon. Then I have to listen to the other side. Nabasa ko naman din yung kay JD. Pero I need to hear from you. Ikaw from the horse's mouth. So, sige. Siya ang napiling vice president Yeah. in Oo. nakaraang election. Kaya siya talaga nakakaalam. Sige na. Sige. Okay, Brad. Sige. Matuloy na po tayo sa ating discussion. Salamat po ng marami sa inyong pagpapaunlak para po malinawagan. Ang gusto lang naman po natin talaga yung pagkakaisa ng buong Laguna. Kasi po, ang Laguna po talaga, medyo nasa stage po ng panlalamig ngayon. At talagang napakahirap po sa isang katulad ko na humarap sa radyo dahil medyo malaking usapin po ang nangyayari sa Laguna Provincial Council. Unahin po natin, ano po? Ang nangyari po yun ay August 11, nagkameron po ng General Assembly. Sila po ay lahat ay may patawag. Kahit kay Pangulong Ay, kay Mungkada, alam po nila lahat ng nangyari sa ginawang General Assembly. After 1 month po, interim, nagkameron po tayo ng interim na tinatawag para po sila mag-facilitate ng ating eleksyon. Alam niyo naman po, di ba yan? Ang atin po, nung nagkameron ngayon ng interim, nag-create naman po 1 month ng nag-create ng ELECOM. Pagkatapos po, nag-facilitate kami ng eleksyon dahil meron na po tayong ELECOM na sila po ang magpa-facilitate ng ating eleksyon. And then, yung pong pag-create Parang ng... Comelec. Parang yun yung Comelec. Ibig sabihin po, yan po ay alam ng Pangulo at alam po yan ni Damel Mungkada. Bakit noon po, na sinasabi nga po, na dapat po, nung una pa lang kung alam nilang against nila dun sa rules namin, dapat po yan ay napigilan na agad ng mas mahaba, mas maaga. Nang hindi na po nagkameron ng sigalot ang Laguna Provincial Council. Di ba po? Sana siguro yan. Mas maganda na magkaisa-isa. Lower is Oo, yung oo. ano. Sige. Ano Sige, po sige, talaga, Brad. talagang advisor Karel Lasso, talaga lang po talagang medyo talagang, wag na po, para po malaman ninyo talagang napakagulo po ng Laguna Provincial Council. Napakagulo po talaga. Alis po yan, alam niyo po ni Tol Ronald yan. At kilala po ako nan kung paano po ako mamuno. Ito po ang akin po Bakit hindi alam ng SRB Congress yung mga galawan ni Chairman Louie? Dapat alam ng board yan. Ibig sabihin ko,
inappoint niya po yung sarili niya sa Congress ng sarili niya. Dapat kung ikaw ay dapat alam ng buong Congress yan. Ngayon, bilang kami nasa Laguna Provincial Council, dapat po yung aming decision alam po ni Pangulong Ari. Alam po niya lahat yan. And then, bakit po sabi niya hindi siya manghihimasok? Ito po ay based off, nalaman ko po kasi lahat po ng guidelines meron kami. Ang National Council ay hindi pwedeng manghimasok dun sa magiging eleksyon ng Laguna Provincial Council. Pero po kami, lahat ng letter, black and white, meron po kami nan. Pwede po namin i-discuss sa inyo sa tulong po ni Edison Bolosan. Hindi nga po siya na-invite ngayon dahil nagkameron nga po ng problema. Ang akin lang po kasing concern dyan, mga kasama, walang nangyayaring hearing sa Congress pero madaming memo. Yun po ang nakikita namin. Bakit inavoid ang eleksyon noong September 29 ng iisang chapter lang, San Pablo. Samantalang 36 chapter ang dumating dun sa eleksyon. Ibig sabihin, majority. May quorum. Oo. May quorum. Pagkati po talagang yan po ay dumaan sa proseso. Yan pong prosesong yan, alam po ng Pangulo yan. Alam po yan ng Damel Moncada. Maging transparent po tayo, mga kapatid, mga kasama sa buong Pilipinas, lalo na sa Laguna. Maging transparent po tayo. Buong bansa na tayo. Brad na international, sige. Apo, wag po tayo bilang buong mundo, I'm sorry, internationally. Ito po ay mga SRB. Wag po tayo kumatid lang doon sa naririnig lang natin. Dapat parehas ng opinion. Kasi po maraming lumalabas na focus yung election pero kompleto sa papers. And then isang chapter lang yung pumigil, nag-avoid, sinabi lang sa Pangulo, i-avoid na yung nanunungkulan. Parang mali naman po yun. Paano naman po yung mga ibang mga chapter na pumapabor sa atin? Ito pa po yung isa, advisor Kari. Lahat ng tatakbo ngayong eleksyon na kalaban namin, bakit po puro taga San Pablo lang? Dapat po may first, second, third, fourth district na may representative. Hindi po puro taga San Pablo lang. At bakit po suportang-suporta si Tol Mel Moncada doon sa layunin na itayo yung Laguna Provincial Council na puro taga San Pablo? Yun po yung malaki kong tanong. Diba? Dapat po meron tayo bawat district, first, second, third, fourth district, and then yung pagko-control number po. Dire-diretso ko na po yung sasabihin ko on the spot. Pagbibigay po ng control number, nasabi po ni Pangulong Ayi na hindi na sila maglalabas ng chapter name hanggat walang nakaposisyon. And then, sabi din ni Mel Moncada na hindi sila maglalabas ng control number hanggat walang nakaupo sa LPC. Bakit po sila naglabas ng control number nang hindi naming mga nalalaman? Dahil bigla na lang nagbibigay ng control number kasi mag-i-eleksyon. Paano naman po yung mga walang control number na walang kakayanan? Paano sila makakaboto? Ibig sabihin po, ang database ng control number, sila lang po ang may alam nan. Ibig sabihin po, tapos na ang eleksyon kasi nasa kanila ang database ng control number. Di ba po? Para po sa akin yan. And ito po, that can happen. What can happen, but we have to consider also. We have to consider also na hindi kami biased. The National Council, si kay Kaye at siya yung kay Norman Lasarte na SRB Philippines Incorporated. Both of them should see what's really happening. Ako, basically, nabasa ko nga yung side mo at yung side ni yung nila Moncada dahil kadarating lang ng message sa akin na nakalagay nga rito, wag kayo hindi naman pagkasabi dito pakinggan sana nila kami tayo pakinggan muna raw natin yung side nila side nila sabi ko nga advisor advisor ka, ano ko lang po, bakit po ba hindi nila mabitaw-bitawan yung panunungkulan sa LPC? Bakit ipinupush pa rin ni Mel Moncada? Ito po, speaking na po, dire-diretso po tayo para hindi po tayo, para alam po ng buong Laguna na bakit po ba, ano po ba meron sa LPC? Kasi po, ang Quezon Provincial Council, ito po meron sila ng eleksyon, hindi alam ng national. Ang Bulacan Council, ang Bulacan Provincial Council, nagkameron din po ng eleksyon yan, pero hindi rin po alam ng presidente. Bakit po kami? Nagkameron kami ng eleksyon, bakit po kami pinanghimasukan?
At alam ko rin, Brad, Meron kaming kahit na yung Metro Cebu nagkaroon ng eleksyon, parang hindi din nakialam ang alam ko. Yan. Sir. Yeah. Yan po yung amin eh. Yan po yung pinaglalaban natin na Kuya Ronald Akal eh. Bakit ang Laguna Provincial Council, anong meron sa Laguna Provincial Council na bakit ayaw nilang bitawan yung posisyon? Ang tagal ng bakante. Nagkameron na nakon sa Bicol, dapat po kasama ako doon. Alam mo yan, Kuya Ronald, di ba? Dapat kasama ako doon kaso marami akong kawain. And then, nagbigay din sila ng side na pagka meron na kayo ng election kasi almost 7 years na walang nanunungkulan ng Laguna Provincial Council. O ngayon, nung binuo namin, nagkameron kami ng guidelines at dumaan kami sa proseso, nung naitayo na, tsaka lang po nagrereklamo. Yan po ang aming hinaing. And then yung pagbibigay po ng control number, yung pong nagkameron po kami dito ng kaunting misunderstanding. Kasi ako po, bilang ako po ay Alpaceta chapter ng San Pablo, dapat kung kukuha po ako ng control number, doon sa mother chapter ko, hindi doon sa affiliated lang ako. Kasi magkakagulo. Di ba? Kasi kung ano chapter mo, doon ka dapat kukuha ng control number. Ngayon po, sa buong Nagkarlan, ako po ang may hawak ng Alpha Omega chapter. Ngayon po, may lumaban po sa amin na si J. Consaginsing, banggitin na po natin yung pangalan para po maintindihan po ng lahat. Binigyan ng control number ni Tol Mel Moncada, ang ginamit niya ay Alpha Omega chapter. O sabi affiliated. Pero dapat nagtanong muna sila sa akin kasi siya ang kauna-unahang may control number ng Nagkarlan. Samantalang kami ang nagbuo ng Nagkarlan, bakit niya ginagamit yung chapter namin, affiliated lang siya. Yung po ang malaking tanong dyan. Di ba ho? Kasi pinalaban po. Brad, medyo ano ko at medyo pero Sir haba Kari, ito eh. Pero Sir It will Kari, be better. we must remember na yung isang side ng napapakinggan mo natin. Oo. Siguro, tama di ba, Brad Neil, na we are inviting the other side na mapakinggan. Siyempre, yung accusation, di ba, para hindi rin maganda, di ba? There are 3 things that I have to ask you. Sige, Brad. sir. Tatlong bagay yan. Isa. Ang isa, kaya pa ba nating magkaroon ng election ulit? Pangalawa, dapat ba tayo magkaroon ng magkakaintindihan? Ang pinaka-primary na talagang dapat palagay ko na, pwede tayo magkasundo pag nagkita-kita tayo. Because, yung problema nyo should be submitted to the National Council. Although Brad, sa National Council, and or kay Norman Lasarte, na presidente ng Scout SRB Philippines Incorporated. Sige, Brad Neil. And you have to understand, I am the chairman of the board ng SRB Philippines. Sandali lang, Brad. Ayusin mo, bago nating pakikinggan namin both sides Mahirap nung kampihan ka namin o kampihan namin yung grupo ni Mel Moncada. Malaman lang natin bakit ayaw nilang Tama. yung leadership doon, ayaw nilang iwanan. Gusto nila parati sila. Hindi naman pwedeng ganun. There is such as perpetual president o perpetual leadership. Mali yun. Hindi pwede yun. Dapat nagpalit-palit yan. Ngayon, yung sa inyo naman, malaman lang din namin kung ano ba nangyari at bakit nagkaganon na ni-recognize ni Aye, the bandang huli, hindi ni-recognize. Those are the things that we have to understand. That's why, what I'll be doing, pagdating ni President Norman Lasarte, I have to submit to both sides. For us, then the President will submit that to the board. Ako yung chairman, ako magpe-preside, malaman natin kung ano tama at mali. Pagkatapos doon, kung anong mali, huwag natin gawin. Kung ano tama, gawin natin. Tapos sana, number 1 sa akin, yung primary sinasabi ko, magkasundo-sundo kayo. Iisa lang ng probinsya yan, Laguna Provincial Council. Dapat ay magkaisa yan. Ngayon, palagay ko naman maliliwanagan si Aye dahil I'll be asking, of course, Aye is also part of the board. Na balaman ni President Aye na, teka muna Aye, baka pwede kang inhibit yourself dahil nag-issue ka ng stand mo nung una. Ngayon, bumaliktad ka. Teka muna, kasi may masabi, inhibit mo muna sarili mo. Let us, the President and the members of the board, decide on it. And you have, of course, to comply with it. Kung anong decision namin ng board ng SRB Philippines Incorporated, ayusin na natin. Maayos yan, magkaisin. O payag ka naman siguro nun, Brad.
Well, no problem po. Sabi ko nga po sa inyo, kapayapaan at pagkakaisa ng Laguna Provincial Council. Gusto ko po maging solid po ang Laguna. Wala akong problema sa amin. Ang amin lang po ngayon i-request, Advisor Carrie Lazo, hindi po kailangan ituloy ang eleksyon ng kanilang binubuo. Kasi po, meron nga po talaga conflict. I'll cut you there. Alam ko rin yun na nangyari yan sa Pangasinan eh. May nagsumbong nung araw sa Pangasinan daw. Nagkaroon ng eleksyon eh. Meron na namang control number eh. Pag nagkaroon ng control number and hindi na pa distribute sa equally sa other chapters, eh, may dayaan yan. At May saka hirapan yan. unfair yun. Unfair siya, hindi. Kaya nga, I'll be asking the President to delay the election. Huwag muna yung ituloy yan at magkausap-usap Alam kayo. ko, Brad Neil, parang bukas ata ang nakaset na election eh, di ba? Alam ko bukas ata Po, yung- alam mo, sa kasi side po, of Mel. Mahirap yan. In other words, ang hindi ka pumapayag na bukas gawin, no? Wag yung gawin. Yan, ang request ko ngayon kila Mel Mercado, Brad, Mel, alam ko, si Yan, Brad Alvin. Mel, sir, Alvin. usapin mo na, alam ko, nanonood si na Brad Si Mel. Alvin. Aware Si sila, Alvin. si Brad Alvin. Oo. Oo. Sige, At, sir. Sila, I think Mel Tixon is with your side, no? Nasa side niyo si Mel Tixon. Sa side niyo ba si Sa Mel amin, po. Neil? Neil, ang lahat po ng mga 80s, 70s po, kasama po namin yan, na sila po ang Elecom na nag-type. Yeah, okay. The thing there is, I'll be asking now, I'm appealing now, doon sa radio ngayon, sasabihin ko sa inyo, na hindi naman dapat gawin nyo kagad eleksyon. bukas yun eh. Pag bukas, hindi po Wag pwede. daw, Pag, mga pag ginawa nyo kapatid, yan, lalo na bukas. magkakagulo, gusto ba mo, Mel? Alam ko yung pagkatao mo naman. Please, let's handle things for the betterment of the organization. Huwag tayo magmadali. Dahil pag madali, meron na tinatawag kaya suspicion. Pagkikreate ka ng suspicion dyan. At pagka sabihin ng daya, ito, kasi ganito, kasi hindi natin mariresolve lahat. Dapat maresolve natin bago ka mag-election. Kung kailangan magka-election, ayusin muna natin. Magkaintindihan, do what's best for the organization. Not necessarily yung mabilisan, ganyan eh. Baka sabihin pandadaya yan. Tama. Di ba? Liwanagin natin lahat. Mel, please, Mel, tumawag nga yung si commander mo sa akin, nag-text sa akin eh. Nakikiusap na sana hindi lang kayo pakinggan ko. Sa akin nga both we have to listen to both parties eh. Yun ang akin Brad. Pasensya ka na, I have to do that. Regarding the election tomorrow, I appeal now to Mel Mercado. Tama. Sabihin ko kay Mel Mercado, and if it will be sanctioned by Aye, Brad, ikaw ang presidente ng National Council, try to understand na hindi lalo magkakagulo kung yan. Alam ko na sila Mel, the old guards yan ng sa San Pablo. Gano'n. Iisipin nila, Mel, baka Hindi iniisip naman nila. founder nga yan ng Sabihin na natin yung founder ako naman I stayed there for a long time. Naging regional director ako doon. Hindi ako postmaster, kundi regional director ako doon. Nung nandun ako na-assign sa San Pablo. The thing there is, iisipin na, Mel, I'm just telling you, baka sabihin nila, si Mel ay ibigay ang perpetual president ata gusto niya o perpetual. Walang ganonan. Maayos natin yan. Ayusin na lang natin. But the thing there is, you have to stay put and you have to understand for the unification of the council, the provincial council ng Laguna, magkaintindihan tayo. We will listen to your side and we will listen to the side of Mel Mercado. Wala akong kinakampihan. Gusto ko lang malaman, ipe-present ko ito ngayon sa board. Neutral lang din po kami talaga. Tama. Neutral lang din. Talaga, yung magkaing neutral. Dahil pagka nagkaroon ng kampi-kampihan, walang mangyayari. Di ba? Alalahanin natin ay magkakapatid tayo. Kaya nga ngayon tayo nasa radyo. Possible na sa kakapit ng mga kababayan natin, ilang milyon ang inaabot ng ating radio station, ng radio program. Naisip nila, ang ganda ng ang galing ng advisor ng SRB para sa, di ba, unification. Hindi ibig sabihin yung unification. Hindi niya pinag-iinit yung isang side habang magkagulo, di ba? Kaya ang ganda ng advice. At ang akin ko, dito. open din sina Brad Neil sa yung proposal.
Solomonic wisdom yung ginawa ni Sir Okay, Harry. I like to correct myself. Lang po may alam na. Nakala ko ikaw yung But the first thing, ang Aba, grabe, ngayon lang nagkaroon ng ngayon lang ha, sa history ng Arangkada, nasa 99 comments na kagad. Hindi, kung babasahin ko dito siguro. Anyway, sige, sir. ang atin na lang, you'll have to understand my position. Although I'm the chairman of the board, at I respect the President Norman Lasarte, and also I respect Aye, being the President of the National Council. But the thing there is, we have to sit down, kami muna, mag-usap kami. Then we will be asking your presence, and we will be asking the presence of si Mel Mulcada to organize what's best. O yan, sabi ni Brad Mux sarap makinig sa payo ni Brad Carey. So, sobrang professional. Hindi talagang, alam mo, hindi tayo, we cannot possibly set a bad example here. Dapat pakita natin na nagkakaisa tayo at pwede nating ayusin lahat to. Hindi natin pwede tayo magkagulo-gulo. Dahil wala mangyayari sa atin. Masisira lang organization at yung ibang organization, yung ibang council, baka mangyaring ganyan, bakit si ganito ba? Wala, hindi tama. Ayusin na natin to. Pagdating ni Norman, pagkatapos natin, I'll be calling up Norman, I'll be asking him kung makakabalik agad siya from yung area niya sa Papua New Guinea for us to set schedule listening for both parties para ma-resolve natin kagad to. Kaya lang ang nasabi nga ni JD na pakinggan ko din sila, hindi lang kayo. Okay, basahin ko yung dito ni reaction ni Brad Mel na talaga. Itong Brad Mel ko, sabi niya, wala po akong karapatan na pitigilin o ituloy ang eleksyon ng LPC. Ako po ay membership officer lamang. NC po ang nagpapa-eleksyon. NC daw nagpapa-eleksyon. Hindi daw siya. Wala daw siyang karapatan. Wala siyang karapatan na patigilin. Ngayon, if I may comment on that, Brad, can I comment on that? Sige, sir. Ito. Kung si National Council, NC, National Council yan, si Aye yan. Aye, please, don't ruin the friendship amongst us. Hindi tama yon. Huwag mong pagpatuloy yan. Kung i-declare magkaroon eleksyon, magkakaroon lang hatian. Hindi tama Aye, please, try to understand us. You're part of the board and you have your voice there. And we will listen to you. Yun ang tama doon. Hindi pwede yung gusto ko to Kasi may mga instances na sinabi mo na okay, hindi ka nakikialam sa mga eleksyon. Kayong bahala dyan. Nasabi mo, may kopyang pinakita sa akin Sabi ko nga, kahit na nakita ko yan, hindi ako pwede mag-side dyan. Ang kailangan ko, yung marinig lahat ng both parties para maasikaso, maayos natin yan. Sabi naman ni Brad Kokoy Gaa, basta ang usapin sa SRB, marami manonood. Pag lang out of topic. Thank you, Kokoy. Kokoy, thank you. Hindi na natin minsan maiwasan pag-usapan ng mga. Anyway, maganda yung usapan. Mamaya nga, guest natin, ay standby lang sa Mindanao, sa General Santos. I-guest natin si Bai. At we will not just cut this off, yung listening to you both. Pero, Kokoy, masabi ko lang, pasensya ka na, I could not possibly, yung kagabi, hindi ako sa tiga Metro Cebu. Pasensya na, parating na lang sa kanila na hindi ko kakayanin medyo, alam mo, pagka medyo misyatic ka, hindi ka makalakad na maayos Well, anyway, as I was saying, Brad, National Council, huwag niyong ituloy ang eleksyon. Magkakagulo lang, hindi magkakaintindihan. Magkakaroon ng skirmishes. Dapat hindi tuloy yun. Maayos lang natin dapat muna to. Pakinggan muna. Sinasabi mo si Brad Neil. Neil, siyempre sasabihin naman ng side ni Mel Mulcada. Kasi bukas na schedule. Sabihin, schedule na bakit yan? Hindi. Mel, ang akin dyan, although ito sa Purubay Aye, National Council, there is such thing as me suspicion of the backhead because
meron siyang sinabi na hindi ako makikialam At diyan. saka, sir, kapag election, dapat credible. Mawawalan yung credibility kapag Sa iyo rin, sa kanila rin oo. magbubumirang sa inyo yan eh. Magbubumirap sa kanila Oo, para hindi sabihin tama. niya, hindi kami Buti na fine. lang. Oo. Alam mo, nagpapasalamat ako eh. Buti, naging part ako ng Arangkada. Kapatiran. Kami, Kung wala ito, walang mangyayari. hindi, Oo. talagang pinano ng sa Magkakahiwalay. taas. Oo, Na talagang magkakahiwalay masama tayo. dito si Sir Kari. Oo. Para magkaroon ng wisdom ang Kaya nga, ang sabi nga dito, akap na nga to eh. Hindi Akap na na basta to eh. Arangkada Kapatiran, kundi akap na to. talagang akapin natin Mag-aakap tayo, magkaisa-isa. prinsipyo ng kapatid. Oo, palagay ko naman, Brad, pati si Mel, try to understand also. At si Presa na rin. Si Aye, alam mo, magandang kausap din si Aye. Kaya nga naging presidente yan. Ang tagal ng presidente yan. So, he has to understand. Idol ko rin yan. Idol ko Pero rin yan. kaya, Aye, please, gumawa ka ng paraan na hindi matuloy. Dahil hindi aatin yung kabila eh. Pag hindi umatin yun, wala na. Sino nagbutuhan? Yung mga tao lang sa San Pablo. Hindi maganda. Actually, marami nagre-react. Sila Sis Joy, at dami. Kaya hindi ko na naman mababasa. Imagine, 99 comments, maubos ang sa oras. Anyway, meron ko pa bang gusto sabihin bago tayo lumipas sa isa pang guest natin sa... Big-guess kami, bago guess namin. Sige. Mayor. Kaya napangako kasi natin doon sa ano. Try Anyway, to may gusto understand. kong sabihin. Sige lang, mag-react ka. Ayusin muna namin lahat to, tapos tatawagin ka namin, pati yung grupo ni Mel. Okay, sige sir. Oo, yun. Okay. Thank you. Sige, salamat, Brad Neil. Satisfied sa anyway, yung suggestion nyo, ikagagawa ng lahat, hindi nyo. Hindi rin Pakinggan pa sabi po. Pwede rin. Apo. Sige. Maraming salamat, Brad Neil. Napakagandang pakinggan po ng sinabi ng ating national advisor ni Tol Gary Lasso. Napakaganda po na huwag po nating ituloy ang eleksyon na yan kasi magkakameron ho ng malaking problema kung matutuloy ang eleksyon na yan. Isang chapter lang ang pumigil sa amin para kami maitayo bilang nanunungkulan. Pagkatapos kami, 35 chapter, hindi pa kikinggan ng national. Parang magiging unfair po yan eh. Malaking magiging gulo po natin. Kaya po, salamat po. Kilala kasi, gagawa ng plan siya yan. Huwag ituloy yung eleksyon. Mahirap yan, mahirap. Magkakagulo-gulo, magkakahiyaan. Tayo po ay tayo sa neutral corner. Lagi po tayong isa't isa natin tingnan natin. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Tatawagin namin kayo. Pagka-inform ko kay Brad Norman Lasarte, being the president ng SRE Philippines Incorporated. Okay, Brad Pati yung Neil. NC. Yes, Brad Neil, maraming salamat. At mga susunod na pagkakataon. Yeah. Okay. Yan. Ang hirap palang ganito. You're put on the spot. Oh yeah. You're put on the spot. Buti nung kabataan ko nakikinig ako sa both parties. Anyway, sabi nga I have to settle everything. Sabi nga ni Brad Nooks, very professional yung advice mo. Yeah. Kailangan. Maraming nakikinig na mga... Brad, salamat Mox ha. Alam ko ang background mo is more on what's peaceful means. Ano bang organizer yan si Brad Mooks. Thank you Mox ha. Thank you Brad Mooks. Thank you Brad Mooks. Anyway, yung sa General Santos, anytime pwede na kayong pumasok. Naka-ready na sila, no? Sa General, sige, Bai. Yung anong grupo yan? Yung sa Blaan. Blaan, yung Blaan indigenous, mga indigenous group katutubo. yan. Diyan ata sila. Sige. Pwede bang i-live natin, Bai? Ma'am Bai, wag pala, ayaw nila yung mga ma'am. Yung pinakamas sa babae sa kanila. Bai. Ayan na pala. Ayan na po sila. Nako, ayan na. Magandang hapon sa iyo dyan. Kumusta ang General Santos? Ano bang sitwasyon dyan? Magandang hapon. Magandang hapon po sa kanila. Si Sir Kari ha. Nakikita ko na mukhang may pag-asa tayo manalo Arangkada ngayong hapon po sa Magandang hapon po sa inyo. Okay. DWDL, PL. Lalo-lalo na po sa ating Okay, Bay, ganito. Anong dahilan at naisipan mo? pasensya na po kayo. Medyo mahina po ang signal namin dito sa General Santos po. Sa ngayon,
Yes, bakit naisipan mong lumaban Kumandidato. ng pagka-mayor? Mayor mismo ng General Santos, isang pinakamagandang lugar, isa sa Oo. pinakamagandang lugar yan. Yan pa naman, yan ang hahawakan mo. Bakit mo naisipan yan, Bai? Sige, sa iyong pagkakataon sumunod. Baka nakamute ka. Bai, Ako nga pala si Bai Ferdinand Samaldani ng Katutubong Blaan ng General Santos. Ako po ay lumuhok na bilang pagkakandidato po ng isang mayora ngayon dito sa General Santos City. Dahil po ito ay sa aking paghanap po ng justisya at para mabigyan po ng hustisya ang aking mga nasasakupan at ng mga aking mga kapatid na bayan. okay. Okay, Bai, yung nangyari sa iyo, yung nitatat yung bahay mo, so ano na nangyari? Anong reaksyon? Lalo na ngayon, kakabahan mo yung mayor. Pag naging mayor mo, under mo yung mga polis na yun. Oo. Hindi lang, mag-react Pwede ka. yung palitan nyo dahil the provincial commander will submit 3 names. Ganun. May isipin sa tatlo kung sino gagawin niya. Ay, yung official na nandun nung niratot yung bahay niya, Ay, tanggalin niya. ngayon nga lang, pwede tanggalin niya kung mapapatunayan niya na, ito yung mga ginawa na. Okay. Tama yun. Patuloy lang. Ano ang talagang bukod sa hustisya, ano pa yung tungkol siyempre ang mga kababayan nyo dyan sa General Santos, nagnanais din ang kanilang kabuhayan umangat. Ano pwede mo magawa para sa, hindi lang sa mga katribo mo. Siyempre, mayor ka ng lahat, hindi ba? Sa ng lahat, hindi lang mga blaan o iba pang indigenous people, kundi lahat, kahit yung mga Kristiyano, mga Muslim. Mayor ka lalo ng General Santos, ang napakaunlad at napakasikat na lugar ni Pacquiao. Sige lang. Sige po, at mabibigyan kayo pagkakataon. Pwede niyo gamitin sa pagkakampanya niyo. Wag hindi lang namin gagamitin salitang boto, bawal yun. Actually po, hindi lang po para sa mga katutubong blaan. Hindi lang po ito para sa mga katutubong blaan po, Ronnie at pati din po, kasama po itong lahat ng mga katutubo at maging yung pagka yung walang justice at ngayon kung loobin tayo, yun gagawin natin lahat para magkaroon po ng pantay-pantay ng kumbaga pag isasaayos kung ano mang dapat na isasaayos. Unang-una po sa aming hanay ng mga katutubo na kami po ay palakasin yung aming self-governance dahil nakita po namin na nakita ko rin na yung pag-exercise ng self-governance at yung mga final justice system ng mga katutubo, yun po ay malaking tulong po, hindi lang po sa community, kung hindi po pati rin po sa aming lungsod. Dahil ito pong self-governance po ng aming mga kultura, ng mga pamamaraan ng sinaunang namin pang mga panahon ay malaki po itong tulong na kagaya ng sa amin, meron po kaming tinatawag na batas na kaspala. Yan. Yun yung pamamaraan ng blaan na yung talaga ng simula pa noon, mga panahon na kailangan bago makarating doon sa kinaukulan at sa mga matataas na antas ay meron talagang pag-uusapan sa
hanay ng mga sa community ng mga dato, ng mga bai, ng mga chieftain. Sila po yung nangunguna po na magsasaayos ng kung ano mang klaseng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan po. At ayun, kaya dahil doon nakita ko po na malamang mabawasan yung problema sa ating community, sa ating barangay. Kasi once na i-execute na po yun, i-implement na po yun sa community, maging sa barangay, nakita ko po na makontrol po natin hindi lang po ang Blaan, kung hindi na iba't iba pong party. Kasi kung implement po yun, yung mga Blaan, matatakot din magawa ng kasalanan kasi maliban sa isasalang sila sa batas ng Kaspala, masasalang din po sila sa aming final justice, yung tinatawag na SCALOT. So, wala namang pong tao na may gusto na masusunog po na mapapasok yung kanyang mga kanyang katawan. Kasi yung sinasabi ko po ng SCALOT ay ano po yun po talagang pinaka-final justice namin, justice system po ng mga tribuna. Hindi ka po makapagsinungaling kasi ang magsasabi po yung ano po, yung pagsasalang sa iyo ng SCALOT, kasi kung wala ka talagang kasalanan, hindi ka po mapapasok kahit ilang beses mo po ikot-ikot doon yung kamay mo sa loob ng nagbabagang apoy at yung kumukulo na mainit na tubig. Kaya yun ang isang paraan po na nais kong ma-implement dito sa bayan ng General Santos, kasi malaki pong tulong ito, Kuyang Ronnie, no? Malaking tulong talaga, hindi lang dito sa aming community, kung hindi rin bawasan din ang trabaho ng ating mga kapulisan at dito din sa ating lungsod. Yan. Tapos maliban po doon, yung bawat ng mga tribo, kasi hindi lang po ako nakafokus sa Blaan Kasi dito sa aming bayan, marami pang mga tribo din nakarating po dito, nakakapag-asawa din dito, although kahit yung mga Christian din, kasi dapat din natin tutukan yan kasi marami naman din po na mga Christian din dito, nakikita ko po, naobserbahan ko din na yun nga, yung mga kagaya ng mga education, ayan, at saka mahihirap kasi kadalasan napapansin po natin yung kasi dito may po tayo. Ang pakiramdam mo ba na napag-iiwanan ng natin yung mga kasi may mga iba po dito walaan kasi yung nasa isip po nila ang kadalasan ng matutulungan yung malalapit sa ating mga nakaupo sa mga posisyon. Kaya yun po ang nakikita ko, isa din po yung paraan na is kung gagawin kapag ako yung makaupo, kung kapag kaloob, yung lahat ng mga kabataan natin, hindi natin hantayin kung sa life. Nawawala. But nevertheless, Brad Ronnie, no, yung sa Blaan, yung kanya, yung grupo nila, yung tribo nila, mabibigyan ngayon ng pansin. Parang nabanggit niya kanina, makapag-aral yung mga kabataan dun sa kanila na magkaroon, they will be educated. Kaya kaso hindi niya narinig ang pakiramdam mo. Ang pakiramdam mo ba ang mga katutubo diyan sa Mindanao parang papabayaan ng ating pamahalaan? Hindi ko masyadong marinig kasi Hindi. ano po yun, Kuyang Ronnie, pwede pakiulit? Maingay dito. Bay. Ilang kayo naglalabas din sa Mayor? Hindi nahirapan natin. Bale, Ano po? palagay ko, magandang pagkakataon yan. Dito yung pagkakataon mo, malaman ng taong bayan dyan sa area nyo na ang kabataan at mabigyan, pag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan sila. Ang alam ko, yung number one na paglalaban mo ngayon. May problema sa signal. Kahit na sabihin natin na
na manalo ka, hindi ka tagumpay, still na ipakita mo sa mamamayan dyan sa inyo, si General Santos, na ito ang kailangan ng mga blaan. Yun. Tama po yun. Makikita niyo po makikinig sila ngayon. At kami naman, tutulong naman kami sa inyo kung ano sabihin niyo at kung nangyari, sasabihin nyo namin dito sa radyo at malalaman ng buong bayan sa inyo, sa General Santos, yung mga dapat na, yung iniisip, magandang kaisipan ang gagawin nyo sa mga blaan. Maraming salamat po. Anyway, siguro, for the meantime, ano po natin, dahil may problema sa signal, ayusin na lang natin sa susunod yung ating interview, Bae. Sige, for the meantime. Sige po. At Oo nga po, hindi ko masyadong marinig po. Susunod. Ayusin po natin yan. At susunod magkaka-interview ulit kayo at sasabihin sa inyo ni Sige. ni Salamat, Bae. Brad Ronnie. Salamat. At, Okay. Maraming salamat po at naliwanagan din po sa pakikinig ng mga blaan dyan. Marinig nila, pinaglalaban mo sila. Maraming salamat po. Salamat, Sir Dan. Paki-ano na lang si Bae. Paki-ano na lang, Brad, Sir Dan. Oo. Ikat na si Bae, okay na. Okay. Okay. Siguro Thank sir, you. magkomentaryo lang tayo sa ano. Oo. So, anyway, sabi mo nga hindi man siya pala rin Pala sa rin. kanyang layunin. At least, Alam mo, napahiwatig sa mga kababayan niya doon Oo. na talagang ang mga blaan, huwag pabayaan. huwag pabayaan. Yung tribo nila. Tribo nila, Tribo. Huwag pabayaan. Katutubo. Katutubo. Yun ang bigyan ng nararapat na pansin para naman magandang kinabukasan ng mga kabataan nila. Okay. Okay. Yeah, Brad. Sige, yung nangyayari na, alam mo, Sir Kari, no? Sa ngayon talagang ibang takbo ng mundo. No? Parang yung mga hindi natin inaasahan nangyayari ngayon. No? Oo nga. Di Ang ba? dami. Masyadong development kahit na internationally. Kamakailan lang, di ba? Yung pinaka-head ng Hamas. Di ba? Oo. Napatay. Napatay. At saka yung ginagamit, imagine, no? Napanood ng buong mundo, di ba? Yung drone. Ganun pala, no? Di ba? Iba na talaga ngayon, no? Oo, iba na ngayon. Yung camera, pumupunta, hinahanap siya, di ba? Umiikot pa. Kaya talaga nakakatakot pag ang kalaban mo powerful na bansa. Kaya nga sinasabi nga, tayo dapat hindi tayo mag-isip ng kung ano maman. Ang dapat pag-isipan natin kung paano na may ayos natin. Yung hindi natin nagkakaintindihan sa mga ibang bansa, dapat magkaisa. Yung speaking of pagkakaisa, nakakatuwang makita rin yung naglaban yung nakarang, yung talaga sila pinakamatindi naglaban, si Robredo at saka si President Bongbong. Nagkamayan, di ba? Ang ganda doon. Opo. Kaso, yung naman kakampi, mukhang hindi magaganda yung panagsasabi. Anong pwede mo sabihin doon? Alam mo, sabi nga nila, narinig ko kanina hindi maganda yung pagkasalita ni VP Sara. Oo. Na hukayin pa raw niya yung sementeryo dun sa ni President Ferdinand Former Edelin President. Marcos Sr. At itatapon daw sa West Philippine West Sea. Philippine Sea. Hindi yata maganda yon Hindi maganda pakinggan. yun. Hindi maganda May yun. nagtanong nga rito, kakabasa ko lang. Sige lang. Tinatanong kung talagang abogado siya. Oo, Oo. tama. Kasi kung abogado yun, Hindi niya magsasalta sasabihin ng yun. gano'n. Dahil yun medyo foul. Yan, daming sinabing... ang libingan kasi, that's the second secret. place. Totoo. Hindi dapat magkaroon yan. Hindi nyo iisipin na magkaroon ng masama dyan. Dahil nga, yung mga nananahimik na yan. Oo, tama. Oo. Hindi magandang pakinggan yan ng mga, lalo-lalo na sinasabi ko sa good manners and right conduct, gusto mo ba marinig ng anak mo yan? Yan, kay BP. Sara, gusto mo ba marinig ng anak mo yan na ganyan ka magsalita? Hindi yata tama yun. Yung respeto sa mga kaklase ng mga anak mo, hindi sasabihin na, ay, ganyan pala nanay mo. Hindi maganda eh. Kaya nga sinasabi ko, yung good manners, kakainin ko yung 10 minutes Sige, yan. Hindi naman, natin, mga 5 minutes maganda yan. rin yan. Yung good manners and right ka, nakikita ng kabataan ngayon yan sa mga magulang, lalo-lalo sa ina. Tama. Sa ina, ang ama kasi para nasa labas siya, humahanap ng kabuhayan niya at papakain sa anak niya. Ang nanay,
nandyan sa bahay yan at inaayos yang ikakabuti ng kanyang pamilya. Kaya nga Sir Kari, may effect yung nung nangyayari panahon na natin. Sa panahon ngayon, yung mga ina pumupunta sa ibang bansa, di ba? Yun nga Para magtrabaho. Imbis na yung kapakanan ng mga anak nilang binabantayan, ang binabantayan lang mga bata ng ibang pamilya, no? Di ba parang hindi nga ang gumaganda ngayon ng kinabukasan nung inaalagaan niya sa abroad. Yun nga dito napapabayaan. Yung lalo na kung ama niyang mga kabataan yan alas 7 pa lang. Wala nang hawak bote. Bote ng gin na lang umiinom. Ay, sus Mariosep, wala mangyayari. At saka isa pa, Sir Kari, ako tingin ko yan ang talagang nag-umpisa sa tahanan talaga, hindi eskwelahan. Ang teacher lang yan. Hindi yan ina, di ba sinasabi pangalawang ina? Hindi. Teacher yan. Ang talagang ina, isa lang ang ina. Yung ina mo talaga. Di ba sa iyong tahanan. Ang tahanan kasi sabi, ang magulang, nanay, ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan, correct. At ang tatay, haligan ng tahanan. Yun ang tamang description. Yan, hindi ko nakakalimutan yan dahil ang dami nating, sa daming panahon na nakaraan na nadaanan ko. Talagang nag-iiba lahat. Baka siguro di nang dahilan yung ang ama haligin yung 4 kantos, no? Hindi yun iba yun. Pag ginawa ko yung 4 kantos pa inuwi, may hilo ka Hindi tama hindi tama yung inom ng inom. At hindi maganda. May mga magulang nga dyan oy, punta na kayo sa labas. Akala mo kung ano gagawin. Maglimos na kayo dyan. At pagkatapos yun, bumalik kayo rito, bigay yung kinita nyo. Napakasama hindi maganda. Marami ko nakikita sa pag nagdadrive nga ako may nanay babae, may dalang bata. Sabi, bibigyan ko ito 10 piso. Pero ito, wag mong pabayaan yung batang yan, baka magkasakit yan. Sinasabi ko talaga. Hindi napansin nga kita yung di ba? Nakakasa ko sa sasakyan mo Diba? Yung sinasabihan mo yung binigyan mo may kargang bata. Huwag mong gamitin yung anak mo. Sabi mo yun. Sinasabi ko talaga yan. Hindi maganda Talagang hindi maganda. Hindi magandang ipakita yan sa bayan. Kaya hindi ko malaman nga. Ano ba ginagawa ng DSWD? Dapat DSWD, they have to check those people Hindi, going around yung mga ayuda nakakonsentrate Hindi ko maintindihan. Binaayuda ata bulsa nyo Ay, sus Mariosep kayo. Hindi tama Alam ko, si Gatchal yan Magaling na si Gatchal yan. Dating mayor yan Pero dapat pag bigyan mo ng pagkakataon ng pag-aralan na kung sino yung mga nasa kalye. Minsan ngayon, hindi ko sinasabi to. Hindi ko naman wala akong kinakampihan. Nabalik ulit yung inaamoy nasa plastic. Rugby. Rugby yun. Nakita ko may mga bata na naman ngayon. Nag-aamoy na naman. Sa kalye na naman. Hindi, alam ko kasi. Dati wala na yan Alam ko kaya nga ginagawa daw ng kabataan yan. Kasi pag nag-rugby, nawawala yung gutom sa kanila. Kaya imbis na bumili ng pagkain, sa halagang, ewan ko, magkano 10 piso lang ata o 20 pesos, nakakabili na ng rugby. Ang tanong niya, bakit binibentahan ng mga, di ba? Yun na naman, yung mga hardware. Oo, ba't nila binibentahan nila na ginagamit yun? Mahirap yan Hindi kayo nakakatulong sa mga kabataan. Hindi tama yan. Gawan nyo ng paraan. I-hold nyo. I-correct yan. Kaya nga may DSWD. The Department of Welfare, Social DSWD, nandyan po yan para tumulong sa mga kabataan din. At saka, may mga ayuda nga Hindi ko maintindihan. Napupunta yung ayuda? Kay Barangay Kapitan. Si Barangay Kupitan, itong si Kupitan talaga. Yung nasa bahay namin, sa barangay namin, Kupitan na tayo. Kaya hindi ko maintindihan. Ano ba talaga dapat ang gawin? Ay, by the way, yung sa di ba yung sinasabi diyan sa yung AKAP. Kasi AKAP na ayuda yan yung project na yan. Iba tayo. Iba ho kami. Dahil yung AKAP namin arangkada kapatiran sa amin At saka AKAP talaga AKAP na katwiran. Yung AKAP na binibigyan. Yung AKAP na binibigyan naman. Ayuda yan Wala nangyayari pag ayuda. Kaya dumadami mga bata. Kaya nga ang nangyayari nga kayang alagaan. Katulad ng gusto natin komentaryo. By the way, ang arangkada, ang AKAP, talagang patuloy yan. Yung katulad ng sinabi nga ng mga comment, wag ibahin yung topic sa kapatiran din. Anong dahilan bakit minsan
lumilihis tayo sa topic, bakit natin ginagawa yun, Sir Kari? Hindi lang ang ating Para maunawaan ng arangkada ating kapatiran is not only for the SRB. Tama. Brad. Yeah, Tayo tama. ay tumutulong tayo sa lahat. Ang kaya lang, binibigyan natin ng priority ng SRB dahil galing tayo lahat dyan eh. Tama. Kung bigyan natin unang oras natin dyan, makatulong tayo, katulad kanina, discuss kanina, pero hindi para pag-awayin, kundi magkaisa yan. Dahil kayo aasahan namin na makatulong tayo sa bayan. Sa inyong areas, katulad yan sa Laguna, ayusin nyo yan. Dapat talaga ayusin yan. At pangalawa, pag natapos na kayo, may portion no, katulad ng taga Mindanao, mga Blaan. Tinutulungan din po namin Kasi yun. sila parang walang kakayahan dahil mga Oo. katutubo, hindi sila nakaangat sa lipunan di ba? Oo. Napapabayaan sila ng ating pamahalaan doon. Kaya binibigyan natin ng pagkakaroon. Correct. In a way, Oo, in such a way, ginagawa namin service, di ba? Ating kapatiran service, leadership, friendship service. Service ng AKAP yan, Oo. ng ating programa. At ang huli naman, yung sa akin, yung binibigyan niya akin portion ni Ronnie, at saka hindi nga pala nabati natin si Jojo. Jojo, pasensya ka na Jojo, Kiawit. Jojo, pasensya ka na. Yung binibigyan yung 5 minuto sa akin para magsalita tungkol sa good manners and right conduct. Which I have been saying. Ito nangyayari, ibahin ho natin. Yun. Yun ang mga bagay na makita niyo yung aming radio program. Hindi lang radio program. Nakikita po ito sa YouTube at saka sa Facebook. Iba't ibang platform na rin, di ba? Oo, makita nyo. Hindi lang kami nakakonsentrate sa isang bagay lang. Sa lahat to yan. At ngayon, hindi nga napasalamat to kaya hindi namin masyadong na-discuss sa mga yung iboboto natin na Oo nga, at yung hindi natin iboboto. Alam ko, Oo. nakatutok ngayon yung mga nakakausap mo mga ang senatorial dami po. Oo. Anyway, marami pa naman tayong... Marami In pa. fact, Matagal pa yan. Ang good news nga natin hindi lang maging isang oras sa isang linggo ang arangkada, ang AKAP, kundi madadagdagan tayo ng oras. Oo. Maaring araw ng Tuesday, Thursday, or Wednesday, parang ganun. Basta madadagdagan tayo. Madadagdagan Sa Nobyembre. kami. Itong Nobyembre, magkakaroon kami ng programa ulit at dadagdagan namin yung sinasabi namin. Yung tama. Sana wag kayong magsawa sa amin Oo. at patuloy lang kayo. Yung mga brad yung sinabi ko, magkaisa. Hindi tayo pwede magkagulo-gulo at kayo inaasahan namin. Siguro sir, yung mensahe mo na isa pa pagkakataon kay Brad Mel. Kay Brad, President. hindi kayo nandyan para magkagulo. Nandyan kayo para pagkaisahin ng mga brads dyan sa Laguna. Okay? Alam ko may bagong dumating sa akin na naman pero hindi ko na babanggitin. Nakahaba tayo. Dito nga yung comment ngayon, more than 100 na yung comment ng Ngayon na nangyari yan Talagang comments. Hindi lang pagbati talaga. Di ba, nabanggit ko na, sina Brad Kokoy Gaab. Si Koy, bihira yan. Si Koy Gaab. Tsaka, maano yun. Masipag si Koy Gaab. Ibang tao yan. Ibang klase. Sir, ako na ang unang papalam. Siyempre, Sige, sa ngalan ng ang ating producer, Brad Giorgio Kiawit, Sis Tibea, Sis Jackie. Sis Jackie nga, hindi pa pumunta rito. Pangako niya. Siguro siya isa sa mga Sabado, dadalawin tayo. Sis Hanalay at Sis Aimee Sakura. Ito po ang code Ronnie Apple. Ito po naman si Kari Lasso po at talagang babalik at marami i-discuss sa inyo. Ipaglalaban ko ang karapatan ninyo. Salamat po. Busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw